Akdang Pampanitikang Dula, Katuturan, Kalikasan, at Halimbawa. Magandang araw at maligayang pagdating dito sa ating panibagong paksang, ang dula. Pero bago ang lahat, upang mas lalo nating maunawaan, narito ang mga layuning ating dapat talakayin. Una, nakikilala ang mahalagang tungkulin ng dula sa buhay ng tao. Pangalawa, nakakagawa ng isang maikling pagsasadula tungkol sa kultura at kaugalian nating mga Pilipino. Pangatlo, nahihinuha ang mga mahalagang mensaheng nakuha mula sa nilikhang dula. At ngayon, kung handa na kayo, narito ang kalikasan ng dula. Ano nga ba ang kalikasan ng dula? Ito isang uri ng panitikang nahati sa iilang yugto na may maraming tagpo, at ito rin ay itinatanghal sa tanghalan. At alam nyo ba na ang dula ay nahango sa salitang Griego na drama? Kaunting kalaman muna bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, narito ang kasaysayan ng dula, at upang maunawaan natin ano nga ba ang naging kalagayan nito sa panahon ng mga Kastila, narito ang munting trivia. Kaunting kasaysayan muna para sa mahalagang kaalaman. Alam nyo ba taong 1565, sa taong ito ay naimarka sa kasaysayan ng lahing Pilipino at sa panitikan nito ang panahon ng Kastila. Sa mahigit 300 taong pananakop ng Kastila sa ating bansa, namayani ang iba't ibang uri ng dulang sekular at panrelihiyon. Ayon kay Dr. Nicanor Tiongson, ang mga dula ay naidarao sa iba't ibang uri ng okasyon tulad ng pista sa bayan. At heto pa, alam nyo ba na ang isinalang-alang sa unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang manatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 bilang kauna-unahang Kastilang Gobernadora General. Dito nagsimula ang mga panitikan ng mga tao. Ang diwa ng pasimulang ito ay nagpatuloy ng walang pagbabago hanggang sa pagkakaroon ng digmaan sa Cavite noong 1872. Ano ba naman hindi kaila sa atin na ang unang layunin ng Kastila sa atin ay ang gawing Kristiyano ang mga Pilipino, na sa kadahilan ng ang mga dulang na ilalabas rito ay patungkol sa panrelihiyon. Halatang kung ano meron tayo ngayon ay minana natin sa mga dayuhang sumakop sa atin noong unang panahon. Ngayong alam mo na, dumako na tayo sa kahulugan ng dula. Ano nga ba ang kahulugan ng dula? Kung gayon, ang dula ay ang panggagaya sa buhay upang maipamalas sa tanghalan. Itinatanghal sa dula ang buhay ng mga tao na nagbabago-bago ang takbo sa paglipas ng panahon, ayon kay Arrogante et al. 2004. At ayon naman kay Julian Cruz Balmoseda, isang manunulat at mandudula rin, ang dula ay isang sining at agham. Ito isang sining dahil nakikitaan ito ng kalinisan at kagandahan at wastong kaugalian. Samantalang agham naman dahil hindi lang ito basta-basta panggagaya lamang, ginagamitan ito ng masusing pag-aaral upang kunin ang mahalagang bagay na pwedeng matutunan ng mga manunood, disiplina at wastong kaugalian. Sa madaling sabi, ang dula ay nagdudulot ng kasiyahan para sa mga manunood at lalong-lalo na sa may akda. Patutunguhan, hilaya manawali, hilaya manawali, mga pangarap natin
Ano yan? Bakit talaga ginawa niyo? Si ate po nakatabi. Ikaw nakatabi? Ikaw. Ako naman kayo niya. Sino may gawa? Ano yan? Ba't ang hingay-hingay nyo? Ito si ate dalawang anak mo. Nag-aaway na ng Hindi ko ginawa. kasi binabantay ng maayos eh. Bakit ano ba ginagawa mo? Umiinom ka na naman? Oo, bakit? May problema ka? Ma'am, huwag na po kayo mag-away. Kami po talaga yung mga